Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating viewers na nakikinig sa live sa FB at magandang hapon sa ating Panginoon. Yan. Super blessed kami tonight kasi sa practice pa lang po namin ay napagpala na kami. Thank you Lord and praise you Lord. Yan. So, ang Bible study natin ngayon, ang topic natin ay pagsunod. Gaano ba kahalaga ang paglilingkod sa ating Panginoon? Ang ating pag-usapan ngayon, tatalakayan natin. Iikot lamang ito sa isang verse sa Mateo 16:20-28. Ito lang siya ikot, mga kapatid. Topic ulit, ang halaga sa tunay na pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Gaano po ba ito importante sa ating Panginoon? Ngayon, meron po tayong 4 na kaalaman na matutunan kung gaano ba ito kahalaga. Una po, mas mahalaga ang katayuan natin sa ating Panginoong Yesus kaysa dito sa mundo. Verse 21-24, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Galing sa nangyari, diba? Ibig ko sabihin, kung sino ang gustong sumunod at paglingkod sa ating Panginoon, ay pasalin ang krus ng ating Panginoon sa paanong paraan, sa paanong sitwasyon, sa hindi tayo importante. Yung ayaw natin gawin. Ang pagsasakripisyo natin ay alang-alang sa ating Panginoon. Mamaya kaya natin. Ito po mas malaga ang katayuan natin sa ating Panginoon Jesus kaysa katayuan natin dito sa mundo. Muna kapatid, ang Panginoon siya ang creator ng ating mundo. Amen. Pangalawa, ang ating mundo ay nawawala at lilipas. Pero ang Panginoong Yesus ay pangwalang hanggan. Kaya kontrolin ni Lord ang mundo, pero hindi ang mundo ang magkukontrol sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat andyan tayo para maglingkod sa ating Panginoon. Advantage po ang ating katayuan kapag meron tayong Panginoon. Amen? Ngunit ito po ang dapat natin tandaan. May nais pong ipaunawa ang ating Panginoon Yesus Cristo ngayon na yung mga sumusunod sa Kanya. Yan po ang dapat maunawain natin kung paano tayo susunod sa Kanya. Ito yung mga tinatawag na challenge accepted. Ano pong ibig sabihin nito? Halimbawa, kung kinakailangan po natin na iwan ang bahay natin, kung kailangan iwan ang trabaho natin, kung kailangan iwan ang pagkamila natin, dahil tayo ganito, Bible study, may pagtitipon tayo, may pagsama tayo, meron tayong mga fellowship, meron tayong gathering na hatenan, o meron tayong mga seminar, invited tayo sa mga ibang churches, sa mga like outreach, yan, mga bayan yan, na madadaluhan natin, i-accept natin alang-alang sa ating Panginoon. And we thank you na nandito kayo lahat. Ayan, praise the Lord po. At kung tinignan po natin, si Lord na kung saan ipinakita ang pagsunod ng ating Panginoon mismo sa kanyang Ama. Alang-alang ulit sa mission niya dito sa mundo. Ano bang mangyayari? Iniwan po ang ating Panginoon Kristo ang langit. Iniwan ang kanyang pagka-Diyos, iniwan ang kanyang kaharian, iniwan ang kanyang lugar, iniwan niya alang-alang para sa iyo, alang-alang para sa akin. Ibig sabihin, handa siya magtiis at magsakripisyo para mamatay para sa iyo, para sa atin, para sa ating lahat. Mateo 16:21. Sinabi dito ni Lord na papatay na siya sa mga disipulo niya. Babasahin niyo na lang po na siya papatay. At 2 Corinto 8:9, ito'y sapagkat alam ninyo, biyaya ng Panginoong Jesucristo, alam ninyo na kahit mayaman, okay. Alam ninyo na kahit na mayaman siya, alang-alang sa inyo, siya ay naging mahirap. Ito ay upang sa kamamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay naging mayaman. So, kita po natin, is parang challenge talaga. I-accept natin. Si Lord, maganda ang kanyang lugar, sabi nga kanina, maganda ang kanyang kaharian, ang kanyang pagka-Diyos, iniwan niya, siya'y nag-iis para sa atin, siya'y nagkasakripisyo para sa atin, para alang-alang sa inyo, mga kapatid.
Tandaan po natin, ang tunay na sumusunod sa ating Panginoon Kristo, mas mahalaga ang katayuan natin sa Kanya kaysa dito sa mundo. Pangalawang kaalaman, kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa ating Panginoon. Read Mateo 16:25, sa paghahangad ng maligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit mawawalan ng buhay, alang-alang sa atin ay makakamit ito. So, mahalaga talaga ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, sa kanyang buhay, di ba? Ang tanong ko ganito, para kanino ba ang pagpupuyat mo? Amen. Para kanino ba ang pagrelasyon mo? Nakatawa ka dyan din. Para kanino ba ang pinagkakawalan natin ngayon? Kanino ba ang pangarap natin? Para kanino ba ang kanino? O pinag-aralan mo? Ito mga dapat kapatid natin tandaan. Kung lahat ng mga ito, ni isa, wala tayo. Hindi tayo dapat karapat-dapat at hindi natin ma-honor si Lord dahil hindi tayo halaga ni Lord. Ganito po mga kapatid, sa ating buhay, gusto mangyari ni Lord makita sa atin na nagsisikap tayo na mag-aral, mangarap, mamuhay, na may paglilingkod na alang-alang lamang sa Kanya. Diba? No word na alang-alang na dapat natin naunawain. Halimbawa, alang-alang sa gawain, alang-alang sa pagsamba, alang-alang sa pag-fellowship, alang-alang sa pag-disciple, alang-alang sa mga salita niya, alang-alang sa mga lingkod. Ngayon mga kapatid, ito yung mga spiritual na gawain. Alang-alang sa ating Panginoon Kristo, ang buong pagka-Diyos niya lamang. Ang problema ngayon mga Kristiyano na mahalaga magpuyat, magbigay oras sa mga chat, ML, mga sports, fitness, pero wala ginagawa para kay Lord. Nakakalungkot. Hindi nakapagbasa ng Bible kasi pagod, diba? Nangihinaan sila. So ito yung nagiging problema natin. Minsan ayaw po natin pumunta sa church kasi nainitan tayo, kainit, hindi tayo magpapagabit, kamukha nga sinabi kanina. O mahalaga ang trabaho natin, mahalaga ang negosyo natin, o mahalaga ang edukasyon at ang pamilya. Pero si Lord, kapag may bakanteng oras lang, reality po nangyayari. Kapag wala tayo available na oras para kay Lord, hindi siya napapansin. Muli natin unawain, Mateo 16:25 sinasabi, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, hindi makakamit nito. Alam po ba natin mga kapatid, ano ang tinitignan sa atin ni Lord? Sabit tayo makita sa mga gawang alang-alang para sa kanya lamang. Nung sasabihin ba ni Lord na, anak, para anak akong tulawan niya. Anak, para sa atin ba yung ginagawa niya? Mas malaga ang paglingkod alang-alang sa ating Panginoon. Pangatlo, nasa kalaman natin na matutunan kung gaano halaga ang pagsunod, paglingkod sa ating Panginoon. Ang malaga ang eternal life kaysa sa temporal life. Alam naman natin yan, diba? So, read Mateo 6:26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man ang buong daigdig? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ibibigay ng isang tao kapalit ang kanyang buhay? So, dito mga kapatid, ang hindi maganda sa isang Kristiyano, yung nahumalig sa pera, yung mga ambisyon, yung pagsisikap sa sarili, pagpapaganda ng katawan, sa kasikatan ng mundo, kapalit na yun ay yung pagpapaganda, di ba? Nagre-rebelde tayo sa Panginoon. Ayan. Ang kapalit ay sinisisipan natin si Lord sa mga ginagawa natin. Wala na tayong pakialam sa mga gawain, sa mga paglilingkod natin sa Kanya, wala na tayong gana sa Diyos. Natural na lang ang isang linggo na lumilipas parang ibang araw na rin. Parang aliwanag rin yung aldo na linggo pala mo is natural na yan. Ayan. Dahil nahila na ang mga pangarap natin o trabaho natin. Hindi ko sinasabi masama, sabi ng pastor natin. Hindi masama, hindi masama. Ang masama lang dito, itang maatik na ka, mahila na ka, dahil lang na nawawala na tayo sa presensya ng ating Panginoon. Pero syempre, ang pera need natin yan. Pero kung mamahalin mo ang pera, sabi nga sa Biblia, the love of money is the root of evil. Ito na po ang magpapasama sa atin. First Timoteo 6:9-11. Ang mga nagnanasa ng yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na natutulak sa kanila sa kamatayan.
at kapahamakan. 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat na lahat ng kasamaan dahil sa pangagat ng yumaman. Mga mayayaman na lalay sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapag-ibiglan. Ayan, di ba? Alam niyo, yung ginawa ko pang message na to, hindi pa lang, ginagawa ko na, dito siya nagsimula. Hindi siya nagkataon dahil nandiyan, di ba? Mga salapi, mga nananako sa kapal ng bigas, ng Pilipinas, so nakakantok na. Kaya kapatid, hindi maganda kung mamahalin natin ang mga bagay na nagiging dahilan naman na malayo tayo sa Panginoon Yesus. Hindi kaya bayaran ang eternal life, hindi kaya bayaran o bilhin ng kaligtasan. Higit sa lahat, hindi mo kayang bayaran ang buhay ng isang tao. Hindi mo na pwedeng bayaran ang buhay ng iyong kapatid. Yan. Lalo ako nabasa sa Facebook na ganyan. Russian. Nagulog-gulog sila ng pera para ma-stress ko sila sa lahat ng mga resita. So, kahit na gano'n man, kahit hindi naman totoo yan, pero na-post nila, pero nakakalungkot na gano'n na kakalin yung mga tao niya na ano na sila, ang tawag nito, mambang na, diba nakakalungkot pa rin. Pangapat, kaalaman, matutunan kung gaano mahalaga ang tunay na pagsunod at paglingkod sa ating Panginoon. Mas mahalaga ang gantimpala ng Panginoon kaysa sa gantimpala ng mundo. Read 16:27, sapagkat ang anak ng tao paparito, nasa kalwalatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, na kung magkagay bibigyan ng bawat tao sa kanyang mga gawa. Minsan sa buhay po natin, nalimutan natin ang gantimpala ng Diyos sapagkat namumali tayo sa gantimpala ng mundo, reality. Nalimutan natin ang gantimpala ng Diyos sapagkat, nalilina ko. Naging nangunguna mga sigada ng ganito. Naugali tayo na gusto natin maging sikat, na gusto natin maging number 1, gusto natin na maging top, na sasabi sa atin ng mga teacher natin, mga boss natin, na ikaw yung top ngayon, diba? Ayaw natin makahimig na mga pangit. Gusto natin tayo natin bida. Pero hindi po tayo natatakot na yung mga sinasabi ni Lord para sa atin na sa kakasik first natin sa mundo, nakakalimutan na natin si Lord na meron pala dapat siya sabihin sa atin pero hindi natin siya naririnig. Dahil sa kaumalingan natin sa mundo, yung mundo yung naririnig natin, hindi yung tinig ng Diyos para sa atin. At hindi na tayo magtataka kung balang araw, darating yung paghukom, zero tayo sa gantimpala ng ating Panginoon Jesucristo. Tignan po natin, obserbahan natin, na darating ang panahon na may tulad tayo sa kalinghaga ni Lord na Mateo 25, 20-30. Note nyo na lang po. Sinasabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kunting halaga. Kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aming kagalakan. Yan po ang earthly short. Ang earthly story, pero heavenly meaning. Na darating si Lord sasabihin sa atin na magaling, tapat, at mabuting alipin. Kung tayo po sumusunod kay Lord, napakasarap pakinggan. Alam niyo walang nasasayang yung pag-feedback ni Ben, yung pagpalakpak ni Brother Nico, yung mga kabuting Kenny, yung Brother Jimmy, Brother Sam, na pag-back up ni Sister Danny Gaya. Walang nasasayang at sasabihin sa atin ito, ika ng kapag at mabuting alipin. At ang daming ikay matutupaan. Kaya lahat po na ginagawa natin dito, mapa-utility, mapagawa lang ng kabidyan, nakikita lang ng Lord yan. Yung puso mo kapatid, mahal ka ni Lord. At tinitingnan lang ni Lord kung gaano ka kapag-intog kailangan natin. Kaya nakikita yung suggest kanina, dalawa yung task ko nga, yung pinus sa pastor, morning prayer ko ngayon, tapos yung Bible study ako ngayon. Sabi ko, praise God, diba? Ang dami kong paglilingkod kayo. So, praise the Lord. Pero kung hindi po tayo sumusunod sa Kanya, ito, hindi tayo tapat. Ito naman po ang sinasabi ng isang talata, verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad kung lingkod. Alam mo parang pinitas po ang bunga ng hindi mo talim at inaani ng hindi mo nasik. Ano po mangyayari sa Kanya? Sa verse 30, itapon ninyo sa kadiliman, sa labas na walang silbing tao niya.
doon mananangis siya at nangangalit ng kanyang mga ngipin. Kaya mga kapatid, hindi priority ng isang Kristiyano, hindi priority ng tunay na anak ng Diyos ang mga papuri o award dito sa mundo. Bagamat mahalaga ito, pero mas mahalaga ang award, gantimpala na binibigay sa atin ng Panginoong Kristo. So yan po mga kapatid, dapat po natin maunawaan at maintindihan natin ang tunay na pagsunod at paglingkod sa ating Panginoon. Lagi po tayo manalangin na buksan ang ating puso para tunay na paglilingkod ang matutunan natin kung gaano mahalaga ang paglingkod sa ating Panginoon. Babalikan lang natin, tapos na po tayo. First, mas mahalaga ang katayuan natin kay Jesus kaysa sa katayuan ng mundo. Verse 21-24 yun. 2, mas mahalaga ang paglilingkod, anak-anak kaysa sarili. Verse 25 dito. Mas mahalaga ang eternal life kaysa sa temporal life. Verse 26 dito. Mas mahalaga ang gantimpala ni Lord kaysa gantimpala ng mundo. Verse 27-28 po ito. Naway may matutunan po tayo ngayon sa ating pag-aaral. Lastly, sabi nga ni Charlie Kirk. Charlie Kirk. Hindi siya, nabala niya Bala na ito, wala ka natin. Charlie. Charlie. Diba, hindi nga pamanda ito. Paano na mawala ka mo? 31 years old yan. Paano wala ka, pero chikin na sa'yo, maparod ka ito. Charlie. Tama. I want to be remembered for courage for my faith. That will be the most important thing. The most important thing is the faith in my life. Magagawa po natin lahat-lahat yan dahil sa ating faith. Magkakaroon lamang tayo dito, mararamdaman natin ang paglingkod, ang tunay na paglingkod sa ating Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Amen. So, dyan po nagtatapos ang ating Bible study. So, praise the Lord po na panibayong kaalaman na naman po na binigay sa atin ng Panginoon ang tunay na pagsunod na walang nasasayang kapag pinaglilingkuran natin ang tunay na Diyos sa ating buhay. So, siyempre, hindi pwede na wala kayong may share, wala kayong natutunan. Kahit na pinagbilis ko po, pastor, nakalang na po na. Kung ano lang ba? Okay, mag-bless niya po. Okay, hindi na po yung bisa magsalita. Di ba, Brother Kim, praise the Lord. Pakita mo sa akin. Ayan. So, siyempre nakaka-bless. Dahil maraming naman na-discuss dun sa title niya, sa topic na yung pagsunod. Yung naalala ko dun sa unang niya sinabi, yung sa, si Jesus kasi nung in-invite yung mga apostles niya, diba, si Peter, sila John, ganyan. Iniwan talaga nila lahat para kay Jesus. Kumbaga yung buhay nila, talagang iniwan nila yung lahat ng meron sila, mga parents sila, mga loved ones sila, mga riches nila, even. So they left everything for the Lord. Ganun yung klase ng pagsunod that God expects us to do. Siyempre, di naman natin literal magagawa-iwanan ng lahat. But then again, God knows our hearts. Kung ang binibigay ba natin ay 100% or latak-latak. No? In the Old Testament, merong story doon yung, kung naalala nyo before, na-discuss natin. Di ba, nung si Jesus di pa dumarating sa lupa, the only way for us to be forgiven is for the high priest to offer unblemished lambs. Yung mga tupa na walang kapitasan. Tapos, yung sa kwento, merong mga high priest na nag-offer ng hindi the best na tupa. So, natitipid or hindi na nag-effort. No? Tapos sabi ni God sa kanila, subukan nung i-offer yan dun sa mga governors nyo, matutuwa ba sila? So parang it reflects back to us. The effort that we give to the Lord, the time that we give to the Lord, hindi ba latak-latak yan? O binibigay ba natin 100% natin? Diba? Dahil natin priorities sa mundo, no? Trabaho, relasyon, kabuhayan, kung ano-ano. Pero, minsan sinisingit lang talaga natin, yung time natin po. Even in prayer, simple prayer. Kasi hindi natin nagagawa ng yung talagang buhay. We just say things. Lord, diba? Isa nga parang template na ng prayer natin ulit-ulit. Diba? Lalo na pagpagod tayo, paulit-ulit na yung prayers natin. Pero, God honors those who give effort to Him. Yung sa prayer natin, prayer life natin, sa worship natin. Nabanggit kanina ni Sister Rhea yung sa church. Pag-serve natin, ultimate pag-serve ng coffee, paglilinis, pagtugtog, pagkanta. Lahat yan ginagawa natin for the Lord, not for anyone else. Kaya pag ginawa natin to, gawin natin yung best natin. Totoo naman yung pagsunod sa Panginoon, it comes with a price. So, yung effort natin, pagod natin, yung pera, pero it's worth it.
Kasi, eternity yung pinag-investan natin, hindi dito. No? Pag nag-invest ka dito sa mga kahit anong business, kahit anong pera, mawawala lahat yan eventually. Diba? Minsan pa lang mawala sa mundo, lahat ng pinagpagdulan mo wala. Pero kapag nag-invest ka in the Lord, that's eternity. Habang buhay na pinag-uusapan. So, hindi po tayo lagi sa pagsunod. Amen. Praise the Lord. Galing ni Lord sa buhay ni Brother Kimpi. Ayan, sabi ko nga kanina, nabanggit ko nga na utility yan, mga taga-sakap na kape. Walang pinagbago sa pastor. Walang pinagbago sa mga usher. Parang lang yung pantay-pantay sa mata ni Lord. Ayan yung paglikod natin sa Panginoon. Kasabi nga ni Brother Kimpi kanina na lahat na ginagawa natin, hindi pang mundo. Pag nandito tayo sa loob ng church, promise kung mapapansin nyo, ginagawa natin dito sa loob ng church para sa eternal. Mabilis ako gumawa pero nag-bless pa ako sa share Brother Kimpi. At yung nga, sabi ko nga na-share kami na niluwag, sabi ko nga na kang Brother Charlie Cook na kasi pa may katawa, yung flesh, sobrang sensitive, isang baril lang mamamatay ka. Diba? So, kailangan pangalagaan may impression niya. Pero ang kinaganda, namatay man si Apple Chaplin namatay yung maru. Nag-start yung buhay niya dito sa mundo, pero nag-start yung buhay niya kasama niya si Lord. Nagpa-share siya ng Word of God, wala siyang takot. Diba? Yung mga disciples. Actually, ang Bible yun sa Praise the Lord! Diba? Huwag po nasa Biblia, kaya diba? Kasalit ka, kung kaya kang magatin. Nung makarinig yung biro. Totoo, pati ang mga tulong ko patagay mong study. Hindi ko po, hindi ko lang po. Kanya din, dapat po talaga po natin fellowship mga kanya na po kaimportante na maganda yung tao. Diba? Diba? Paglilingkod, pasado ka, ayun. Pagsunod, alat. Sino po susunod na mag-share? Hani? Papasya niya na ako na nangyari na katulad niya. So, praise the Lord sa message niyo kasi hindi lang yung mga nasa live, hindi lang tayo na-bless pati yung mga tao nasa live din. May napanood ako sa Netflix, parang sinabi doon na you only have one chance in life. Parang you only live once, YOLO nga, di ba? Parang meron ka lang isang buhay. So, why not make the best on it or basta doon? Ba't di mo gawin ang best mo sa buhay mo, di ba? Hindi tayo, kasi may mga tao na doon pa dumating sa aming realization na, oo nga, isang best lang tayo mabubuhay sa mundo, ba't hindi pa natin gawin yung best natin, no? Tapos naisip ko, syempre as a tao, yung isipin nila, gagawin nila yung best nila, yung mga dreams nila, yung mga pangarap, susundin nila. Pero ako naisip ko kagad na, ba't hindi natin ibigay yung best natin kay God? Bakit hindi tayo mag-serve? Ba't hindi yung buong buhay natin, ibigay natin kay God? Di naman mahirap, di ba? Meron tayong 7 days in a week. Yung hinihingi na ni God, 2 days or isang 3 days, di ba? Sa pag-church natin, practice. Ba't hindi natin ibigay kay God? Kasi meron na tayong buhay sa mundo, meron na bibigay na natin ng halos oras natin sa mundo, pero bakit hindi natin kaya ibigay kay God? No? Sa atin, tayo lahat natatamaan tayo. And as a baby Christian, nung una kasi, kapag sinabi natin mag-serve tayo kay God, gusto natin may kapalit. Eh, mag-isumba ako kasi, ibibigay ni God, babalik na sa akin triple or more blessings pa, diba? Pero ngayon na medyo may alam ka na kay God, malalim ka na. Isipin mo na lang ginagawa mo to kasi deserve ni God. No? Nag-deserve tayo kay God because He deserve everything. Diba? Kasi ginagawa din naman na lahat sa atin, higit pa sa gusto natin. So, doon ko na-realize na, oo nga, 7 days a week, ilang oras lang na mag-pray, kaya ilang oras lang, or kahit ilang segundo lang na maiisip mo si God, ba't hindi mo pa magbigay? Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo, ba't hindi mo pa ibigay yung best mo sa Kanya? Kasi, darating yung araw, baka doon natin maisip na manghihinayang tayo, ba't hindi natin binibigyan lahat? Kasi katulad na sinabi ni Mama, ang bilis na nabuhay sa mundo, di ba? Mabilis tayong pwedeng mawala, mabilis tayong, di natin alam kung ano mangyayari sa atin. Pero at least habang nabubuhay tayo, this is the moment na alam natin sa sarili natin, na binigay natin kay God kung ano yung deserve. Ayun lang po. Praise the Lord po. Bless ko po. I'm super blessed. Super blessed ko pang spiritual na yan. Nung sinabi ko kay Lord, Lord, isa akong maglingkod kaya sabi ko, yan pala, hindi lang pala siya ganun tagali.
na maglingkod na isang words na maglilingkod ako sa iyo. Ang dami pala niya, napakalawak pala. At kailangan din nga na pasilid yung cross ni Lord kapag sinabi mo na maglingkod ka sa kanya. Di siya ganun kadali. Super kahirap siya. Ayan. At kung nakikita niyo po na sa tuwing tayo worship, ayan, talagang bigay ko ko hanggang sa na iyak yan sa tuwa, sayaw. Bakit? Kasi nga, God is so good. God is so great. Parang naman kay Lord na mabiyaya kay buhay ko, kay buhay ng pamilya ko, rin anak ko, buhay na rin kaya katamong kapatiran na ang kabayanan nakatamong igabay ng Lord is a Julia through the Holy Spirit. Ayan, kaya mauuiyan kayo po ka na ako, patatera. Napupunta ka na ako. Go para Lord God, serve the Lord ito. So, praise the Lord po. Ayan. At sino pa po yung gusto mag-share? Sino gusto mong... Oh? Babasa ka na ako ulit. Bless na po. Praise the Lord. I praise God. Totoo man, makabless ka. Dagdag kaalaman. Plus, actually, hindi sa kasasabi pa lang niya, hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Maraming balakid. Unang-unang family. Minsan, hindi, lalo na kung ang katuwang mo ay hindi kayo same spirit. Oo, may battle yan, makikipag-battle ka. Pero ang sigurado lang nun, pray. Pray lang ng pray. Kasi darating ang time, si Lord ang mag-bless sa partner mo. One day, ikaw ang nag-a-attend dito, one day, for sure, dalawa na kayo na partner mo dito. So nakaka-amaze. God is amazing. Kalo pa na sinabi ng Sister Ria on Charlie. Actually, talagang medyo niyang trendy Mamo B. Charlie niya. Maka-bless siya kung maka-amaze yung gawa ng Lord kayo. Ako na-amaze ako sa Kanya dahil through His work, I mean, mag-serve yung words of God niya, pero alaya yung fear. Ang maganda nun, namatay siya sa pag-spread ng words, which is nandoon sa Bible yon. Because, una dahil natandaan nyo na, tinalakay na natin ito, na-preach na ni Pastor yun, na sa ibang bansa, pinapatay talaga ang mga nag-share ng words. Pero yung mga iba, wala talaga silang takot. Pinaninindigan nila talaga yun. Dahil nandoon si Jesus Christ sa buhay nila. So, ganun din ang gawin natin, mga kapatid. Sabi nga ni Sister Ria, hindi madali. Pero pag nandiyan ang Panginoon sa atin, madali na lang. At ang pinaka-reward natin doon ay napakasarap. Amen? Napakasarap ng pakiramdam natin dahil meron tayong kapayapaan. Meron tayong contentment. Hindi na, kumbaga ang mga bagay-bagay sa mundo, second choice na lang. God is one priority talaga. Sabi nga ni Pastor, ang asawa ko ay si Brother Dong, nagatukan na lang. Diba? Pero ang God is number one talaga. So, I praise the Lord sa mga buhay namin. Tayo lahat na. Alam ko rin, dahil sa kabilang kapamilya ko rin the time is come na lahat kami isama-sama tayo dito. So, praise God. Hallelujah. Pastor, nabila ka na yan. Bakit yan magsalita ka? Sorry, chukakin. Nakamukarang bulisya ka niyan. Yan ang makapag-share. Chukarang bukit. Galang din lang ang bago daramdaman. Okay, ayan. Praise the Lord po. At alam niyo kung ano yung mga na-share natin ngayon. Kung ano yung nasasabi natin ngayon. That's our faith. Faith ng my Lord. Mas daraan ngayon kang percentage ni Buritamo ka Lord namin kasama ng percentage ni mundo. Pero ano man yung sinabi ko na kailangan bantayan natin yung sarili natin. Kung gaano natin kaburi, kagusto, na maglingkod at lumapit pa sa ating Panginoon, ganoon din nagdodoble tayo ang kalaban para maibalik ka sa dati. So, yun lang yung may share ko ngayon. Pray. Pray tayo talaga. Hindi tayo kailangan magkatubili mga bago yan na kapag nakaramdam kayo ng gano'n, kami kayo mag-chat din si Sigo, kaya ang pastor, kaya kami na, kailangan po ng pray. Akin po yung panlaban tamo ka. Kaya ang nanuman po makapag-distract pag yung tamo na ibalik ka natin natin namin para ang ita makapag-lipod kayo. Ayan.
pray about faith, trust the Lord, at ega-naga naman ibabaw, love ng Lord kahit akam. So, wala na po gusto mag-share. Okay, wala na po. Okay, wala na. Okay, ega-naga ng pasalamat, ega-naga ng kapurihan para ang Lord lamang, ang isang Diyos na tunay para sa atin. Amen. Amen.